po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon at patuloy po tayo nakikilahok sa gawain natin ito. Kakaroon tayo ng patuloy na desire para makapakinig ng kanyang mga salita, para tayo'y lumago sa ating pananampalataya at para po tayo ay mabago sa ating mga pamumuhay. Amen po? Sabi nga po sa inawit natin kanina, this is the day that you've made. So we all gave praise. This is the day that you've made para ikaw ay aming mapasalamatan sa araw na ito. This is the day that you've made para ikaw ay aming sambahin sa aming mga buhay. This is the day you've made para kami makapakinig ng iyong mga salita. Amen po? At bago po tayo dadako sa ating pag-aaral, ay wini-welcome po muna natin yung mga bagong dalo, mga newcomers. Si Michelle Tan. Michelle Tan. Purihin po Panginoon. Welcome po. Saka si Genevieve Carbasa. Welcome po. Welcome po sa JFCM Antipolo. Nawa po, hindi po ito ay yung una at huli niyong pagdalo dito sa lugar na ito. Ang tinataas po namin dito sa JFCM Antipolo ay ang Panginoong Hesus. Hindi po relihiyon. Kasi hindi naman po nakakapagligtas ang relihiyon. Ang pinaniniwalaan namin dito, ang Panginoong Hesus ay Diyos. Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa ating kasalanan, nabuhay na muli, umakyat sa langit, at umupo sa kanang trono ng Ama. Amen po? So sige po, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa pakikinig at pagbubunga. At ito po ay makikita natin ang ating scripture text ay makikita natin sa Marcos 4, talatang 13 hanggang 20. Sige nga po, basahin natin. 1, 2, 3. Parang hindi sabay-sabay Kumain na ba kayo, Sister Rhea? Sabi mo kanina, tatanong kumain na. Take two po. O, sige po. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, read.
Amen. Thank you po. Ang sabi po dito na ang binhing inihasik ay ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos at ang mga binhi namang nalalaglag sa daan ay inihalin tulad sa mga taong nakikinig sa mensahe ng Diyos. Ang mga tao ay binhi rin naman na nalalaglag sa iba't ibang uri ng lupa. Ang unang binhi po na sinasabi po dito ay yung mga binhing nalaglag sa daan. Ito yung mga taong nakikinig sa mensahe ng salita ng Diyos, ngunit pagkatapos nila itong marinig, dahil matigas ang kanilang damdamin, ang kanilang isip, ay kaagad inaalis ni Satanas ang mensahe na inihasik sa kanila. Kaya po kapag naririnig natin ang aral ng Panginoon, ay pwedeng maging sarado ang ating isip at damdamin. Naririnig man natin ang salita ng Diyos, ay hindi natin ito natatanggap. Kaya ang nangyayari po ay dumadating si Satanas at ninanakaw lang at inaalis lang ang mensahe ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga isip at damdamin. Maraming Kristiyano po ang nagsisimba. Pero pag uwi sa bahay, o minsan nga, paglabas pa lang ng pinto, nakakalimutan na po yung pinag-aralan. Lalo na po kung isang linggo na ang lumipas. Di ba? O sige nga, katulad ng linggo, ano po ang tinuro ni Sister Grace sa atin? Ano po ang tinuro ni Sister Grace noong isang linggo? Okay. Oh, amen po. Ang layunin ng salita ng Diyos. Amen. Very good po. Sabi ko na nga ba, wala dito na nakakalimot eh. At ang pangalawa pong sinasabi ay yung binhing nalaglag doon sa mabatong lupa. At pagdating daw ng kapigatian o pag-uusig, ang mensahe ng Diyos na kanilang narinig at tinanggap ay hindi tumimo sa kanilang puso. Agad silang sumusuko. Kaya po marami agad ang tumitigil. Kahit na tinanggap na nila at narinig ang salita ng Diyos na kahit gustong-gusto nila, pero pagdating ng pag-uusig, dahil sa pagbabago ng paniniwala, lalo na po dito sa atin, sasabihin sa iyo ng kamag-anak mo, bakit ka pa lilipat ng relihiyon? Ito na yung kinagisnan natin, di ba? Yun ang madalas sabihin ng mga matatanda. Kakantsawan ka ng mga dati mong kasama. Kukonsensyahin ka nila kung kailan ka tumanda sa kakalilipat ng relihiyon. Tandaan po natin na ang relihiyon ay hindi nakakapagligtas sa isang tao. Hindi po ito nakakapagbago sa isang tao. Dapat po kung aanib ka sa isang relihiyon, ay dapat tinuturuan ka ng relihiyon na ito na magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, sa ating Panginoon Hesus. Kaya tayo nagre-relihiyon para makilala natin ang Diyos. Amen? Para makasama natin siya sa walang hanggan. Hindi tayo nagre-relihiyon para makasama lang natin yung Miss Universe ng ating buhay. Yung mga nililigawan nyo. Hindi tayo nagre-relihiyon para sa ating sariling kapakanan lamang. Sasabi ng iba, aanib ako sa relihiyon na yan kasi andun yung boss ko. Aanib ako sa relihiyon na yan kasi doon na yung pipirma ng kontrata ko. Amen po mga kapatid? So ito po yung binhing nalaglag sa batuhan na kahit narinig na nila at tinanggap na nila ang mensahe ng Diyos, pero pagdating ng pag-uusig ay sila ay sumusuko. At ang pangatlo naman po yung binhing nalaglag sa may damuhang matinik. Ito yung mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos, ngunit dahil sa mga alalahanin sa buhay, pagkasilaw sa salapi, o kaya pagkahumaling sa ibang bagay, ang mensahe ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi ito nakakapamunga. Tumaba lang ng konti,
Ay, tama ba yung word ko? O maging chubby lang ng konti. Tumaba lang ng konti, alala sa figura na lang ng kanilang katawan. Nagkaroon lang tag-iawat sa pisngi. Alala na kung anong gagamiting lotion, kung saan pupunta ang derma. Nag-aalala sa mga utang, sa mga bills na babayaran. Di po ba? Kasama yun. Natural lang po na mag-alala tayo. Pero hindi ito ang dahilan para mawalan ng puwang ang mensahe ng Diyos sa ating mga puso. Tandaan po natin na God will provide all our needs. Amen po? Sabi nga po doon sa kanta ni Don Moen, ano ba yung kakanta ko ha? Sabi po, God will make a way, even seems there is no way. O yun, di ba? Pwede na? At naalala niyo po yung sabi nga doon sa yung mga Israelita nung inilabas sila ni Moises doon sa Egypt. Habang naglalakbay sila sa disyerto, ay pinauulanan sila ng pagkain ni Yahweh, yung mana. Di po ba? At nang mauwaw sila, sinabi ni Yahweh kay Moises na hampasin yung bato. At pagkatapos, lumabas doon yung tubig, bumulbak ang tubig mula sa bato. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng kagalakan, siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa anumang sitwasyon na ating hinaharap sa ating mga buhay. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Magtiwala lang tayo sa Panginoon, and He will do the rest. Yung iba naman walang kakontentuhan. Mayaman na, mas lalo pang nagpapayaman. Gusto pa yung mali-maletang pera. Gagawin kahit mga illegal na gawain. At yung iba naman, tinamaan lang sa preaching, 1 buwan, hindi nagsimba. 1 buwan. So, ilang namis nila? 4 na session yun, 4 na pag-aaral. Pero gaya nga na sinabi ko, wala sa atin dito niyan. Yung iba naman na humaling sa ibang bagay, mas gusto nilang mag-overtime, pag-araw na linggo. Mas gusto pa nilang mag-out of town, pag-araw na linggo. At marami pang ibang kinakahumalingan. So yun po yung binhi na nalaglag sa may damuhang matinik na bagamat nakikinig ng salita ng mensahe ng Diyos, ito ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi ito makapamunga dahil po sa alalahanin sa buhay, pagkasilaw sa salapi, at pagkahumaling sa ibang bagay. At ang huli po yung binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila yung mga taong nakikinig at tumatanggap ng mensahe ng Diyos, at sila yung namumunga ng masagana. Sabi nga dito, may tig-30, may tig-60, at may tig-100. Sila yung bukas ang tenga sa pakikinig ng aral ng Diyos. Pinapapasok nila sa kanilang mga puso ang mensahe ng may pananampalataya at gumagawa ng mabuti at nagpapakita ng pagbabago sa kanilang buhay dahil sa salita ng Diyos. So ang tinuturo po ng Panginoon ay kung ano ang magiging epekto ng salita ng Diyos sa ating buhay at kung bakit hindi ito nakakapamunga. So ang katanungan po natin, ang controlling question, paano nga bang mapagbubunga ang mga naririnig na mga aral ng salita ng Diyos? Paano magbubunga po ito? Ang sabi po dito sa una, sinupin ang mga ito. So gaya po ng binasa natin kanina, ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihasik ay ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos, at ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa mensahe ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumating si Satanas at inalis ang mensaheng
inihasik sa kanila. Sinupin po ang salita ng Diyos. Bakit po? Pagkarinig nila ng mensahe, ay dumating si Satanas. Dumadating po si Satanas at inaalis ang mensaheng inihahasik sa atin. Ninanakaw niya ang salita ng Diyos. Madali pong nakakalimutan ang narinig nilang mensahe ng Diyos. Sapagkat ang ginagawa ni Satanas ay nakawin mula sa mga taong nagseseryosong nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po dapat pinangangalagaan natin ang mga aral, ang mga mensahe ng Diyos sa atin na ating naririnig. Hindi po natin ito dapat binabaliwala. Itinatanim natin ito sa ating mga puso. Hindi pagkarinig dito sa isang tenga, labas sa isang tenga. Para ka lang po nag-aalaga ng halaman. Kung hindi mo ito didinidiligan, kung hindi mo inaalis ang mga damo sa paligid nito, kung hindi mo nilalagyan ng fertilizer ang lupa nito, ano po mangyayari? Mamamatay po ito. Matutuyo ito. Kaya po kahit po linggo-linggo tayo nagsisimba, nakikinig ng mensahe ng Diyos sa mga online man, sa mga Bible study natin. Kung hindi natin ito pinapangalagaan, hindi po ito titimo sa ating mga puso. At madali po itong nakawin ni Satanas. Satanas na magnanakaw pa po. Amen? Madali po nating makalimutan ang mensahe ng Diyos. Kung ating tatanggapin ng buong puso ang mga salita ng Diyos na ating narinig at tayo'y manampalataya, atin pong mararanasan ang masaganang bungang kalakip ng mga pangako sa bawat salitang ating tinanggap. Kaya po dapat sinupin, pangalagaan, itanim sa ating mga puso ang salita ng Diyos na ating naririnig. Amen po mga kapatid? So paano po naiwawala ang aral na narinig? Una po, ninanakaw ni Satanas ang aral. Bakit ninanakaw ni Satanas ang mensahe ng Diyos, ang aral? Sapagkat ang aral ng Biblia ay may kapangyarihang magpabago sa tao, kaya pinipigilan ito ni Satanas. Ayaw ni Satanas na magbago ang tao, kaya pinipigilan niya po ito. Sabi ka nga po na isang manunulat, much word, much change. Little word, little change. No word, no change. Ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihang magpabago sa tao. Kapag marami kang alam sa salita ng Diyos, siyempre, marami ang pagbabago sa buhay mo. Mababago ang pamumuhay mo. Mababago maging ang mga pananalita mo. Makapagdidesisyon ka ng tama, magiging masipag ka sa mga gawain ng Diyos at may iwasan mo na ang mga makasanlibutang mga pagnanasa mo. Kung dati magagalitin ka, ngayon, hindi na. Kung lagi kang galit sa asawa mo, ngayon, baliktad. Yung asawa mo. Hindi po. Kung dati kang lasinggero, pakapi-kapi na lang. Starbucks. Ganun po. Marami po talagang mababago sa buhay mo kapag marami kang alam sa salita ng Diyos. Kapag kokonti ang alam mo sa salita ng Diyos, siyempre, konti din ang pagbabago sa buhay mo. Minsan ka lang magsisimba sa loob ng isang buwan, makikilahok ka lang sa mga online Bible study pag gusto mo, at minsan ay bumabalik pa rin yung mga dating ginagawa mo na makasanlibutan. Tama po? Bakit? Dahil nga po, kokonti ang alam mo na salita ng Diyos. Kaya po, konti rin ang pagbabago sa buhay mo. At kapag wala kang alam o narinig na salita ng Diyos, ano po ang mangyayari?
walang pagbabago sa buhay mo. At kapag wala kang narinig at patuloy ka pa rin po sa mga dati mong ginagawa, patuloy ka pa rin nag-i-enjoy sa kasalanan. Kung ano lang ang gusto mong gawin, yun ang gagawin mo. Ang Diyos mo ay ang iyong sarili. Ganyan po ang nangyayari pag wala kang alam sa salita ng Diyos. Walang pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Ang nais po ng Diyos ay lumalago tayo araw-araw hanggang sa tayo ay maging kawangis niya. Patuloy tayong magbasa ng Biblia, patuloy makilahok sa mga gawain, patuloy tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So paano ba pahalagahan ang aral? Ganito po ang aral ni San Pedro, ni Apostle Peter sa mga unang Kristiyano. Ang sabi po dito sa 1 Peter 2 verse 2, sabi po dito, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So ang talatang ito ay naghihikayat sa mga Kristiyano na manabik sa dalisay na gatas na espiritual, na siyang salita ng Diyos upang lumago tayo sa pananampalataya at makamtan natin ang ganap na kaligtasan. Paano nila naranasan ang kabutihan ng Panginoon? Sila po ay lumago sa pananampalataya hanggang sa makamtan nila ang ganap na kaligtasan dahil ang katulad nila ay isang sanggol na nananabik sa dalisay na gatas na espiritual. Ano po ang tinutukoy dito na dalisay na gatas? Ito po ang salita ng Diyos. Nananabik sila tulad ng isang sanggol na paggutom. Di ba anong paggutom ang sanggol? Anong gusto? Dede, gatas. Gatas lang naman po ang pagkain ng sanggol, di po ba? At sinasabi dito na kaya lumalago ang mga unang Kristiyano ay dahil nga po nananabik sila na makarinig ng salita ng Diyos upang patuloy silang lumago sa pananampalataya. Ganon din ang mga sanggol. Di po ba ang bilis-bilis nilang lumaki dahil sa gatas? Para silang lobo na hinihipan. Nakakagulat po nung huling makita ko yung apo ko, si Abigail. 3 months pa lang po, pero kung ilang kilo na po ang nadagdag, laki-laki na. Ganon din po yung apo ko, kay Noemi. Wala pang 2 years, parang 3 years na. Ang lalaki, bigla pa ang bilis pong lumaki ng mga bata ngayon. Dahil nga po sa gatas. Kaya nga po magastos sila sa gatas eh. Patuloy po tayo maglaan ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos, magbasa at magnilay-nilay sa mga kanyang salita, araw-araw ng may pusong mapagkumbaba. Ang pagbabasa po at pagsasabulay ng salita ng Diyos ang nagpapalakas at nagpapatatag sa kaugnayan ng tao sa Diyos habang patuloy silang nagbabago. Ganon din po sa mga aral na ating naririnig. Kaya po pahalagan natin ito at patuloy tayong manabik sa salita ng Diyos upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya hanggang sa makamtan natin ang ganap na kaligtasan. Amen po? So pangalawang puntos na po ito. Paano nga ba mapagbubunga ang mga naririnig ng mga aral ng salita ng Diyos? Pag-ugatin ang mga ito. Sabi po dito sa, binasa na rin ulit natin to kanina, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap sa mensahe ng Diyos. Subalit ang mensahe ay hindi tumimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nanatili doon. Pagdating ng kapaghihatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko.
So paano po nag-uugat ang salita sa buhay? Una po, sa pamamagitan ng pagsunod dito. Sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi dito, kailangang sanayin ang sarili sa pagganap ng mga salita at utos ng Diyos. Kapag ito ay nagawa, nagiging madali ang paggawa ng tama at pag-iwas sa mali. Sa ganoon, tayo ay nagiging tunay na mga alagad ng Panginoong Hesus. Marami ang sumusunod po sa Panginoong Hesus hanggat nakakatanggap sila ng pagpapala. Di po ba? Marami sumusunod habang kung maalawan ang buhay. Ibig sabihin, kapag ito ay nagawa, nagiging madali, ngunit sa sandaling magiging mahirap ang mga bagay-bagay, sila ay sumusurrender, tumatalikod, sumusuko. Kaya paano mo malalaman kung tunay ang iyong pananampalataya o hindi? Malalaman mo ang sagot kapag naharap ka sa isang sandali ng problema, pagsubok o pag-uusig dahil sa iyong pananampalataya. At kapag naranasan mo yon, ay kailangan mong magpasya o gumawa ng desisyon. Mananatili ka bang matatag sa iyong pananampalataya o itatanggi mo ang Panginoong Hesus? Kayo po ang magpapasya nun. May pinagdadaanan ka lang, hindi ka na magsisimba. Hindi ka na makikilahok sa mga Bible study. Hindi ka lang sinagot ng nililigawan mo, lilipat ka na sa ibang church. Meron ba dito nun? Wala. Pinagsabihan ka lang ni pastor dahil tinutuwid ka, magtatampo ka na. Wala rin dito nun. Huwag po tayong titigil o susuko sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Napakabuti po ng Panginoon para sukuan natin siya. Kaya kailangan sanayin natin ang ating sarili sa pagganap sa mga salita at utos ng Diyos. Kapag nagiinuman ang kapitbahay natin at niyayaya kang uminom, sabihin mo na hindi ka na umiinom. Born again ito. Born again na ngani. Mahirap bang sabihin yun? Ito manggi. Mahirap bang sabihin yun? Ipakita po natin bilang born again na ay binago na ng Panginoon ang ating buhay. Yung iba po kasi ay hindi sila sanay. Hindi sila sanay na mawalan ng kaibigan. Hindi sila sanay sa paggawa ng tama at mabuti. At ito rin po ang sinasabi sa Juan 8, talatang 31-32. Sabi dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino yung mga tunay na alagad? Yung tumutupad sa aral ng Panginoon. Ang kausap po niya dito yung mga Hudyong naniniwala sa Panginoon Hesus. At sinabi niya sa kanila na kung tinutupad niyo ang aking aral, kayo'y tunay na mga alagad ko. So, ibig sabihin, kahit pala naniniwala tayo sa Panginoong Hesus, pero kung hindi natin tinutupad ang kanyang mga salita, anong ibig sabihin nun? Hindi tayo tunay na alagad niya. Madaling salita, peking alagad. Meron ba doon peking alagad? Sabi nga po ng Panginoong Hesus doon sa Matthew 7 verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng langit. Kundi
ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pinapakita dito ng Panginoon Jesus na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa salita, kundi sa mga gawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa madaling salita, hindi sapat na sabihin lamang na Kristiyano tayo o sumusunod sa Panginoong Jesus, kundi ano ang dapat gawin? Kailangang ipakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa at pagsunod sa mga utos ng Diyos. At kung tunay silang alagad ay makikilala nila ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Ang katotohanan po ay hindi lamang isang kaisipan, kundi si Jesus at ang kanyang mga aral. Natututunan po ito sa pamamagitan ng malalim na pakikinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po nababago sila, lumalago sila sa kanilang pananampalataya. Sa umpisa po ay uma-attend lang tayo sa church, di po ba? Tapos nagpa-enroll ka sa School of Workers. Pagkatapos, nagli-lead ka na sa Bible study. Nagtuturo ka na sa mga bata. At pagkatapos po, nagpipreach ka na. Nagtuturo ka na ng aral ng salita ng Diyos. Ganun po dapat may progress. Nagmo-moving up po tayo from faith to faith, from glory to glory. Sinasanay natin ang ating sarili na sumusunod sa kanyang mga aral. Hindi po sapat na nananampalataya lang tayo at wala na tayong gagawin. Hindi sapat na nakaupo lang tayo at wala tayong kinakaanibang ministry. Sabagay, ministry din po yan, nakaupo. Sitting ministry. Ganyan din po ako dyan, member ako dati niyan sitting ministry. Opo. Ang gusto po ng Diyos ay hindi lang tayo maligtas, kundi maibalik tayo sa Kanya bilang Kanyang mga anak para sa pagdating sa walang hanggan. Pagdating po sa walang hanggan ay hindi lang po tayo ang maligaya, kundi dapat maligayan din po ang Diyos sa atin. Amen po? At ganito rin po ang wika sa sulat sa mga Hebreo. Sabi dito sa Hebreo 5, talatang 13-14, Tagalog po yun nasa akin. Ang sinumang nabubuhay sa gatas, bagamat sanggol pa, ay hindi pa nakakaalam ng aral ng katwiran. Ngunit, ang matigas na pagkain ay para sa may gulang na. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ay nasanay na sa kanilang sarili upang makilala ang mabuti at masama. Ito po ay tumatalakay sa espiritual na paglago, kung saan inihahambing ang baguhan sa pananampalataya sa isang sanggol na umiinom ng gatas. At yung mga mature na Kristiyano, sila po iniaalin tulad sa mga taong kumakain ng matigas na pagkain o mas malalim na aral ng Diyos. Inaasahan po ng lahat na ang isang maliit na bata ay lalago o lalaki mula sa pag-inom lamang ng gatas bilang pagkain. Kung ang bata ay hindi magsisimulang kumain ng regular na pagkain, ay mag-aalala po tayo sa kanyang kalusugan. Hindi po kasi normal na habang lumalaki ang bata, ay gatas pa rin ang kanyang pagkain, kanyang iniinom. May certain age limit dan po ang pag-inom ng gatas ng mga bata. Dapat ay kumakain na siya ng regular na pagkain. At binabanggit dito na may akda ang tungkol sa sinumang nabubuhay sa gatas ay hindi pamilyar sa katwiran. Ano ang gatas na ito?
Ito ang mga pinakapangunahing bahagi ng mensahe ng Ebanghelyo. Ito yung Panginoong Hesus ay naparito sa lupa, na siya ay namatay sa krus, na siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay, na siya ay nagpatawad ng mga kasalanan, at siya ay babalik balang araw. Ito po ay napakabuti, ngunit higit pa rito ang katwiran. Hindi naman po ibig sabihin nakakalimutan na natin yung mga panimulang aral na yon. Binabalik-balikan din po naman natin yun. At ang kumakain ng matigas na pagkain ng salita ng Diyos ay natututo mula sa mga detalye na kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng matuwid at banal. Natututo siya kung ano ang iniibig ng Diyos. Nalalaman niya at kung ano ang kinasusuklaman ng Diyos. Natututo siya kung ano ang nais ng Diyos na gawin niya at kung ano ang hindi dapat gawin. Ang tanging paraan upang matutunan ang lahat ng impormasyon na ito ay sa pamamagitan nga po ng pakikinig ng aral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pakikinig na ginagawa natin tulad po ng pag-aaral natin ngayon. Kaya nga po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos at sa ganitong paraan ay matututo tayo at malalaman natin kung ano nga ba ang iniibig ng Diyos at ano ang kinasusuklaman ng Diyos. Kung ano ang nais niyang gawin at kung ano ang dapat hindi gawin. Dito natin natututunan kung paano makikilala ang mabuti at masama. Ito po ay mas malalim na pag-unawa sa katwiran. Hindi madaling gawin ito. Ito po ay nangangailangan ng patuloy na disiplina upang manatili sa salita ng Diyos at mailapat ito ng tama sa ating mga buhay. Kaya nga po ang taong hindi kumakain ng matigas na pagkain ng salita ng Diyos, anong tawag sa kanila? Sila'y sanggol pa rin na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama. At hindi po lahat ng matagal na Kristiyano na ay nagmamature. Amen po? May mga Kristiyanong matagal na lumalalim ang pananampalataya, lumalawak ang pag-ibig, lumalago ang karunungan. Pero meron din mga Kristiyano na paurong ang spiritual life nila. Mas matagal na sa ministry, pero mas madaling magtampo. Mas maraming taon na sa church, pero mas hirap tumanggap ng pagsaway. Mas marami nang alam, pero ayaw nang matuto. Ang taong ayaw nang matuto ay unti-unti na pong tumitigil yan sa paglago. Mas matagal nang naglilingkod, pero nawawala ang puso sa paglilingkod. Hindi na sila nananalangin gaya ng dati. Hindi na sabik sa salita ng Diyos at naglilingkod na lang sila dahil nakasanayan na o obligasyon na lamang. Hindi po ito tanda ng maturity. Ito po ay tanda ng tinatawag na spiritual regression. Regression, yung paurong. Isa sa pinakamalinaw na sukatan ng maturity ay ang kakayahang mag-disciple ng iba. Kung dekada ka na sa ministry, 20 taon ka na sa ministry, 30 taon ka na sa ministry, ngunit wala ka na di-disciple, ay panahon na upang tanungin mo ang sarili mo kung lumalago ka nga ba. Ang tunay na ministry ay hindi nasusukat sa dami ng taon ng paglilingkod, kundi sa lalim ng pagkakilala kay Kristo at sa bunga ng buhay na binabago niya araw-araw. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang ang tumanda tayo sa ministry. Ang layunin niya ay lumago tayo at sa pagiging kawangis ni Kristo. Amen po? At ang pangalawa po kung paano nag-uugat ang salita sa buhay ay
sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagsusumakit. Sabi mo nga dito, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap sa mensahe ng Diyos. Subalit ang mensahe ay hindi tumitimo sa kanilang puso kaya't hindi sila nananatili doon. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Sila daw po yung mga taong nakikinig at malugod na tinatanggap ang mensahe ng Diyos. Subalit ang mensahe ay hindi tumitimo sa kanilang puso. Kaya't hindi sila nananatili doon. Kaya pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Kapag tinanggap ng mga tao ang salita ng Diyos na may kagalakan, ngunit wala silang malalim at matatag na koneksyon sa Diyos, nangangahulugan po ito na hindi sila nakaugat sa kanilang pananampalataya at hindi sila lubos na konektado sa Diyos. Mababaw ang kanilang relasyon sa Diyos. Nakikinig lang sila. Kaya pagdating ng kapighatian at pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang natitisod. Agad silang bumibitaw. Nabubuwal dahil wala silang matibay na pundasyon. Sa madaling salita, ang kanilang pananampalataya ay hindi sapat na matibay upang mapaglabanan ang mga hamon at kahirapan na dumarating sa kanila, na nararanasan nila. Mababaw ang kanilang pananampalataya. Hindi tumitimo sa kanila ang mensahe ng Diyos na kanilang naririnig. Ang pakikinig lamang at pagtanggap sa salita ng Diyos na may kagalakan ay hindi po sapat upang suportahan tayo sa mahirap na sitwasyon. Dapat magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang salita upang mapaglabanan natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kapag tayo ay naharap sa kapighatian o pag-uusig dahil sa ating pananampalataya, mahalaga pong manatili tayong matatag at patuloy na nagtitiwala sa Diyos sa halip na sumuko at lumayo. Kaya mahalaga po na ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa isang malalim na pagmamahal at relasyon sa Diyos na siyang magbibigay daan sa atin upang magtiyaga at magtiis sa kabila ng kahirapan at pagsubok. Ang pagsubok at pasakit ang naglalantad sa tunay na uri ng ating pananampalataya. Marami ang sumusuko dahil sa kagutuman, pag-uusig, o kaya ay panganib. Kapag sumuko tayo, ay hindi na natin mararanasan ang mamunga at lumago sa ating pananampalataya. At pangatlo po, paano nga ba mapagbubunga ang mga naririnig na mga aral ng salita ng Diyos? Ipagtanggol ang mga ito. Sabi naman po dito, ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may damuhang matinik. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. So ano ang pumapatay sa pananampalataya? Una po, ano ang pumapatay sa pananampalataya? Una, mga alalahanin sa buhay. Sabi nga po dito, tunay nga na mayroon tayong mga pangangailangan at alalahanin sa buhay, ngunit hindi natin dapat papanaigin ang mga ito sa ating pananampalataya. So ano-ano mga alalahanin sa buhay? Ano-ano po ba ito? Sabi dito sa Matthew 6:31-33, sige nga po, basahin natin lahat para magising naman kayo. 1, 2, read.
Maraming salamat po. Narito po ang isa sa mga pinakamagandang pangako ng Diyos. Kung hahanapin natin ang kaharian ng Diyos, lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa atin. Nais ng Diyos na palayain tayo mula sa pag-aalala tungkol sa mga material na bagay upang makapagtuon tayo sa mga espiritual na bagay. Ano ang sinasabi dito mga alalahanin sa buhay? Sabi dito, pagkain, inumin, damit. Ang pagkain, inumin at damit sa talatang ito ay sumisimbolo lang po ito sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Ginamit ng Panginoon Hesus ang mga halimbawang ito upang kumatawan sa lahat ng material na pangangailangan na maaaring mayroon ng mga tao. Ang mga hintil na tinutukoy dito ay yung mga taong hindi nakakilala at sumasamba sa Diyos, ngunit sila ang naghahanap ng mga bagay na ito. Lahat ng bagay sa mundong ito ay lumilipas, ngunit nakakalungkot. Madalas nating ginugugol ang ating buong lakas sa paghahanap ng material na kayamanan, ng ari-arian. Natural lang po sa mga tao na magkaroon ng mga alalahanin tungkol sa mga material na bagay. Kaya ang sabi ng Panginoon ay ilipat natin ang ating mga focus mula sa pag-aalala tungkol sa mga bagay nito patungo sa paghahanap sa Diyos at sa Kanyang katwiran. Hindi naman po ito nangangahulugan na maaring pabayaan na natin ang ating mga responsibilidad sa ating mga pamilya. Sa halip, ito po ay isang panawagan na magtiwala sa katapatan ng Diyos at unahin ang espiritual na kagalingan kaysa mga material na bagay. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin at ipagkakaloob niya ang mga pangangailangan yun. Ngunit ang pag-aalala tungkol sa mga bagay na kailangan natin ay nagpapakita po ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Pagkapag po tayo nag-aalala, ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Di po ba? Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang dapat nating unahin. Kung susundin natin ang Kanyang kalooban, ang lahat ng iba pa ay magiging maayos. Alam ng Diyos ang hinaharap at alam ng Diyos ang Kanyang plano para sa bawat isa sa atin. Alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan bago pa man natin ito hilingin sa Kanya. Patuloy tayong magpasakop sa pamamahala ng Diyos at mamuhay ng matuwid ayon sa Kanyang kalooban. At ano ang Kanyang pangako? Kapag inuna natin ang Diyos, kusang ibibigay niya o idaragdag sa atin ang mga pangangailangan sa araw-araw. Ayon naman po kay Apostol Juan sa 1 John 2:15-17. Sabi po dito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Huwag ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sanlibutan, sabi dito. Bakit? Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Wala kang pag-ibig sa Ama kung mayroon tayong pag-ibig sa sanlibutan. Hindi po posible sa atin na mahalin ang pareho. Di po ba? Hindi pwedeng pagsabayin. Hindi pwedeng mangyari na mamahalin natin ang Diyos habang kasabay nating minamahal ang mga bagay ng sanlibutan ito. Ganyan po ang nangyari kay Dimas, di po ba? Mas inibig niya ang sanlibutan, kaya iniwan niya si Pablo. Ano ang dahilan kung bakit hindi natin dapat mahalin ang sanlibutan? May tatlong aspeto po na ng sanlibutan na sumasalungat sa Diyos. Una, yung sinasabi dito, yung masasamang nasa ng laman.
Ito yung tinutukoy dito yung masasamang hilig at pita ng ating pisikal na katawan o yung mga makasalanang emosyon gaya ng pangangalunya at pornografiya na napakadali ng mapanood sa panahon ngayon dahil sa ating mga makabagong teknolohiya, sa ating mga cellphone. Pangalawa, yung pagnanasa ng mata na tumutukoy sa tukso na nagsisimula sa nakikita ng mata na nagdudulot ng inggit, kasakiman, pagdanais na maangkin ang pag-aari ng iba. Halimbawa po dito si Haring David. Di po ba? Wala siyang magawa, nasa balkonahe siya. Nakita niya si Bathsheba. Naliligo. Nagkaroon siya ng pagnanasa at maangkin ang pag-aari ng iba. Kaya kalaunan ay nauwi sa pangangalunya. Nagawa pa nga niyang ipapatay yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. Inutusan niya yung kanyang commander na ilagay sa harapan ng labanan. So ano mangyayari pag ikaw nilagay sa harapan? Ikaw ang unang mamamatay. Dahil yung labanan nung araw ay mano-mano lang eh. Mano-mano. Kaya kawawa yung mga nasa unahan. Sila yung unang mamamatay. Pero hindi po nalingid yun sa Panginoon. Amen po? Ganun din po yung ginawa ni Parang ganun din yung nangyari kay Eva. Nakita na yung prutas. Ang ganda siguro, ang kinis. Natukso siyang tikman, kainin. Di po ba? Kaya sila nagkasala. At yung pangatlo lang po yung pagmamalaki sa mundong ito. Ito ay tumutukoy sa kapalaluan o kayamanan kung saan nagiging mayabang ang isang taong laban sa Diyos. Kaya po pag may bago tayong kotse, may bago tayong bahay, wag muna natin ipagmayabang yon. Anong dapat gawin natin? Sa halip, ipagpasalamat natin yon. Bakit po? Pagpapala po yun ng Diyos sa atin, di po ba? Gaya po nga ng ginagawa ni na Brother Randy, di po ba? Ginagawa niya yung service yung sasakyan nila papunta sa Palmera 5. Ganon din si Brother Jethro. Sinasakay yung mga kabataan, papunta rin doon. At si Brother Albert, meron mo, ang layo pa noon, nasa Marikina pa. Pupunta pa rito para maghatid ng mga kapatid na a-attend doon sa Palmera 5. Brother Arnel. Kaya ganun din po, pag maganda at malaki ang bahay mo, ang kondo mo, huwag mong ipagmalaki ito. Sa halip, ay dapat bukas ito para sa layunin ng Panginoon. Yan po ang ginagawa ni Brother Arnel. Pinagagamit niya yung gym niya para pagdausan ng Bible study. Ganon din po yung Sanchez family, di po ba? Yung kanilang kondo. Pinagdadausan din po ito ng Bible study. Dapat po ginagamit natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. At bakit hindi natin dapat ipagmalaki ang mga bagay na ito? Yung mga bagay dito sa mundo? Bakit hindi natin dapat ipagmalaki ito? Sabi po sa verse 17. Sige nga po, verse 17. Ano ba sabi doon? Basahin po natin. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit, napakalinaw po, di ba? Ayon nga po sa pinag-aaralan natin tungkol sa end times, yung 7 mangkok, 7 trumpeta, wawasakin po ang lahat ng narito sa ibabaw ng mundo. Mawawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Mawawala ang mga pulo, mga island, at guguho ang lahat ng mga bundok. Mapapatag po. Mawawasak ang lahat ng gawa ng tao. Subalit,
sabi dito, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen po? So anong pangalawa? Ano ang pumapatay sa pananampalataya? Sabi dito, pagkasilaw sa salapi. Ang pagyaman at pag-unlad sa buhay ay nagdudulot ng huwad na kasapatan at kasiyahan sa buhay. Inaagaw nito ang pananalig na dapat ay sa Diyos lamang. Kapag kaya na natin sa ating sarili, hindi na tayo umaasa pa sa Diyos. Ito ang malimit ikabagsak ng pananampalataya sa kasaysayan. Ang epekto po ng salapi o pera ay maaaring pong mabuti o masama. Nakasalalay po ito sa paraan ng paggamit at paghawak ng tao. Nagbibigay ito ng kakayahang bumili ng pangangailangan, magdulot ng ginhawa, ngunit maaaring din itong magdulot ng kasakiman kung labis na mangingibabaw sa buhay o gagawin itong Diyos niya. May mga mabuting epekto ang pera. Natutugunan ang ating mga pangangailangan, mas madali tayong makabili ng pagkain, gamot, tirahan, nagagamit din doon sa pagsulong ng kabuhayan, nagbibigay daan ito sa negosyo, edukasyon at mga proyekto ng gobyerno, huwag lang ibubulsa. At ganun din, ito ay nagbibigay sa atin ng seguridad pagdating ng ating pagtanda, di ba? Subalit kapag umusbong ang kasakiman o ang labis na pag-ibig sa salapi o paghahangad dito, ito ay nagiging ugat ng korupsyon at krimen. Madalas itong pag-awayan din ng pamilya. Di po ba? Madalas tayong makarinig ng mga sa balita, nag-aaway-away dahil sa mana, at maging mga sa magkaibigan. Kaya mahalaga ang matutong magpahalaga sa pera. Gamitin ito ng tama at tandaan po natin na ang pera ay isang kasangkapan at pagsubok ng pananampalataya. Hindi po ito dapat maging kapalit o karibal ng Diyos sa puso ng isang tao. Ang Diyos ang lumikha at may-ari ng lahat ng bagay. Kaya tayo ay mga katiwala o tagapangasiwa lamang. Inaasahan ng Diyos na gagamitin natin ang pera para sa mabubuting layunin. Tulad ng pagtustos sa pamilya, pagtulong sa kapwa, maging sa iglesia upang makapamunga ang mga aral na ating mga naririnig. Amen po mga kapatid? Sabi naman po dito sa Marcos 4:18-19. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may damuhang matinik. Inaano lang po dito yung pagkahumaling sa ibang mga bagay. Ito po yung pangatlo. Ano ang mga bagay na maaaring kahumalingan at sumikil sa pananampalataya? Ito ang mga pansariling pangarap, mga ibang pag-ibig, mga ibang naisin na kapag hindi na ilagay sa tamang kalagyan sa buhay, ay nagdudulot ng kawalan ng pagmumunga sa ating pananampalataya. Ang pagkahumaling ay ang matinding pagkagusto, ibig sabihin, pagkabighani o obsession ng isang tao sa isang tukoy na gawain. Yung ideya, material na bagay. Madalas po itong lumalampas sa karaniwang interes dahil kinakain nito ang oras, yung atensyon at emosyon ng isang tao. Ito po ay labis na nagdudulot ng saya o pananabik. Ang gusto niya ay laging gustong makasama, makita o gawin ang bagay na nagustuhan. Naagawan ng ibang mahalagang gawain, lalo na ang pananampalataya sa Diyos dahil po dito. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay yung labis na paggamit ng social media sa pag-Facebook
o online games. Di po ba? Nahuhumaling sa kanilang mga pangarap sa trabaho o kaya sa sport, sa basketball. Yung iba naman ay nahuhumaling sa mga teledrama. Hindi na natutulog. Kapag hindi nailagay ang mga ito sa tamang kalagayan sa buhay, ito po ay magdudulot ng kawalan ng pamumunga sa ating pananampalataya. Tulad nga po nung pag nahumaling ka sa yung trabaho, yung sa cellphone, di po ba sa cellphone, kaka-Facebook. Minsan po ito ay madidisgrasya ka pa po nito eh. Habang naglalagad ka, nagsiselfone ka eh. Di mo na malaya, may sakyan na. Nabangga ka na. Nasagasaan ka na. Yun pala, nagsiselfone din yung driver. Ganon din po, pagka malimit din itong pag-awayan ng mag-asawa. Halimbawa, umiiyak yung bata, nasa kuna. Tingnan mo nga yung bata at umiiyak. Ay, laro lang ng laro yung lalaki. Oo, sige. Hanggang sa makalimutan niya, tumigil sa pag-iyak. O, kamusta na yung bata? Hindi na umiiyak. Yung pala, natabunan na ng unan. Patay na. Ganun din, pagka tayo nahuhumaling sa ating mga pangarap, sa ating mga trabaho, overtime tayo ng overtime. Pinaglalaanan natin yung cellphone na naman. Cellphone na iPhone na lalabas. Yung bagong cellphone na iPhone, yung iPhone 18 Pro. Wala pa, di ba? Lalabas pa lang po ito sa September. Overtime sila ng overtime dahil pinaglalaanan nila yung cellphone na yun. Di po ba? Nahuhumaling sila sa ganung mga bagay. Kaya napapabayaan na nila yung mga kanilang mga spiritual na bagay. So, paano nga bang mapagbubunga ang mga narinig na mga aral ng salita ng Diyos? Una po, sinupin ang mga ito. Pangalawa, pag-ugatin ang mga ito. At pangatlo, pagtanggol ang mga ito. So sa ating pagtatapos, hindi layunin ng Diyos ang kawalan ng bunga sa buhay Kristiyano. Ipinagkaloob niya ang salita ng Diyos at taglay nito ang kapangyarihan ng Diyos upang magbunga sa ating mga buhay dito sa daigdig. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag tayo yung mga marturyos o mga saksi para sa Kanya. Kapag ating narinig ang salita at ito ay ating sininop at sinunod sa buhay, gagawin ng Diyos ang Kanyang layunin para sa atin at sa mga handang makinig sa atin. Dinggin po natin ang mga aral ng Kanyang mga salita. Huwag natin itong palalampasin sa buhay sapagkat kung hindi, ito rin ang mga salitang hahatol sa atin sa walang hanggan. Huwag po tayong mababaw na hindi natataniman ng salita o kaya naman ay maramdamin na kaunting pitik lamang ng Diyos ay kaagad tumitiklop o umaatras. Atin pong sanayin ang ating mga isip at damdamin sa mga salita ng Diyos. Sanayin natin ang sarili sa pagsunod sa mga ito upang lubos tayong mapagpala at magamit ang ating Panginoong Hesus. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. May natutunan po tayo. Magandang araw mga kapatid. Sigurado na pagpala tayo ng salita ng Panginoon. Ano po? Marami doon nakarelate tayo, di ba? Ako nga rin eh. So, hindi
naman masyado. Anyway, so tuloy-tuloy na po tayo sa gawain ng pagkakaloob, mga kapatid. So kanina po sa bahagi ng itinuro sa atin ni Elder Ray na yung mga alalahanin, di ba mga kapatid? Mga alalahanin sa buhay ay ang tawag dito, hindi ka makausad sa pananampalataya mo, hindi ka makalago dahil na-overwhelm ka ng mga alalahanin sa buhay. Pero ganun din naman yung kabaliktaran, no? Kagaya kanina, sinabi po yung pagkasilaw sa salapi. Di ba po? Na aagaw nito ang ating dapat na pananalig ay dapat sa Diyos. Amen po? Ganun po ang nangyari. Doon sa alam ko, pamilyar po kayo sa istorya nitong talinghagang binigay ng Panginoong Hesus sa Luke 12. Yung mayamang lalaki na sa dami, sa sobrang sagana ng kanyang inani. Nag-alala din naman siya. Pero ang inalala niya, kung saan niya itatago lahat ng kanyang inani. Di ba po? So nagpagawa siya ng mas malaking kamalig. At sabi niya sa kanyang sarili, napakarami ko ng ipon. Sa mahabang panahon, no? Hindi, kaya ang gagawin na lang niya ay kumain, uminom, at magpakasaya. Pero ano sabi ng Panginoong Hesus? Ito po, sa verse 20 ng Luke 12, ngunit sinabi ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito babawian kita ng buhay. Kakaani lang niya ng marami.